Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Gabayan ng Kaliwanagan banal ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng Typhoon Enteng devastate the country due to flooding. President Marcos ordered quick response. Again, another typhoon bring floods in the country, partikular sa Calabarzon at maging sa Bicol at Bisaya ay pinabaha din. Nagdulot ng maraming pinsala ang bagyong Enteng at may napinsalang buhay din ito, kung saan may nasalanta sa landslide at may mga missing pa. Gayunman ang ating pamahalaang Marcos hindi nagpabaya at agad itong nagresponde mula sa pag-antabay nila sa bagyong Enteng, mula doon sa conference room o sa briefing with different government agencies, pangunahin yung MC and yan, DSWD, etc. So yan yung ating tinungayang topic, yung itong nakaraang pananalasa ng bagyong Enteng, kung saan ito ay nagdulot ng pagbaha o malakas na pagbaha dito sa ilang parts of the country, Calabarzon at maging Bisaya, Bicol ay binahan yan. So, sinalanta nitong bagyong Enteng na to. So ngayon ang DSWD ay nagpaabot na ng mga relief foods and non-food items para sa mga nasalanta ng bagyong Enteng. Nasa 8,000 pamilya yung apektado ng bagyong ito. So abala din ang rescue team sa mga pagsagip ng buhay mula sa Antipolo. Aside from the government, meron ding may mga private sector organizations ang tumutulong. But yan, pangunahin syempre ang ating pamahalaan mula sa ating administrasyon Marcos, hindi sila nagpabaya. So agad padala rescue team, tiningnan yung area at sila ng mga relief tulong. So nakantabay hanggang ngayon yung ating DSWD to para makatulong sa relief food and non-food item at makarecover sa pagkasalantang ito. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang tao. At sa isyong ito ng pananalasa ng bagyong Enteng ay ating suportahan ang ating pamahalaan o ang pamahalaan Marcos sa lubos nitong paglilingkod sa sambayanang Pilipino upang maharap ang bagyong ito mula sa monitoring at magpapaabot ng tulong at rescue team sa mga nasalantang lugar. So, may ibig natin sinusuportahan yung ating administrasyon sa kanilang serbisyo publiko facing this calamity. So ang ating Pangulong Marcos ay kanyang in-scout yung mga nasalanta mula sa probinsya. Nag-aerial inspection sila. So nakita niya yung epekto ng baha at kondisyon ng ating kabundukan, yung mga lugar o yung area from Antipolo. Nakita mo kalbo yung bundok at pangunahin na nasa iligalaging yung pangunahin ng mga komento ng ating Pangulo na yan yung isa sa mga nagdulot ng pagbaha dyan dahil kalbo na yung bundok at saka urbanization, development na nadidevelop na yung kabundukan na yan to mga subdivision. So ngayon napapatag siya, so nawawala na yung mga puno. So ngayon may iba't ibang mga examinasyon o mga analysis na kanilang nasuri kung bakit bumabaha. Partikular, mga umaapaw na mga river at yung mga dadaluyan ng tubig pababa ay siyang nababarahan na kung saan mataas yung yung Antipolo. So bakit bumaha? Ayan, mataas yung level. At hindi lamang yung Antipolo yung bilang lugar, ibang parte na Rizal, Marikina, Bicol yan, Bisaya. So sinalanta sila ng bagyong Enteng niya.
So ating boses ang ang ating Pangulong Marcos ay yun, ating boses ang lubos na pagpapairal ng karapatang pantao ng pamahalaan sa pagharap sa mga sakuna sa bansa, partikular ang bagyong Enteng. So yun, boses natin yung lubos at pagpapaigting ng Pangulong Marcos ng human rights para sa pagharap sa mga sakuna, climate change, at in a recent na kung mayroong tinatamaan na ay talagang paigtingin niya yung karapatang pantao na maibigay doon sa mga nasasalatan. So yung karapatang pantao, malawak yan, yung pagharap sa sakuna. Unang-una yung information dissemination, yung paglikas, relief food, hanggang sa pagbangon nila yan. So yun lahat ay ayon sa karapatan na dapat na tugunin ng gobyerno para sa mamamayan, na kanilang basehan para sa serbisyo publiko facing calamity doon sa mga naapektuhan ng mga tao. So ang kanilang basehan to help o to give yung human rights in responding calamity. So mayroong babasihan yung ating gobyerno sa karapatan ng mga tao. Ano yung mga karapatan ng mga tao tuwing natutugunin ng gobyerno. From that and other uh, uh, effort pa ng ating pamahalaan to in facing calamity para pangalagaan yung komunidad, yung bansa niya tuwing ang klase ng mga sakuna. Yan. So ano ba'y matulungan at maserbisyuhan ng patas ng pamahalaan ng lahat ng nasalanta at maiahon agad sila sa devastasyon at ang pinsala nito sa public structure at areas or development sinira. Sana magawa agad ng pamahalaan yung mga lalo na public structure na nagbibigay ng serbisyo sa publiko, kauna-unang kalsada. Yan ba? Dapat maayos nila yon, kuryente, yan, or ibang mga serbisyo ng pamahalaan na sinira ng bagyo. At syempre, yung proyekto ng mga drainage, proyekto ng mga kanilang analis nakakapagdulot ng baha ay kanilang pag-ibayuhin. At sa pangkalahatan ay yung facing climate change, at yan na nga yung ating yung calamity sa una ay buong Pilipinas ay bawat from the LGU at national ay tingnan mabuti para ma-resolve yung makapagsagawa sila ng pagharap sa climate change from that, tapos yung iba't ibang klase ng pananalasa ng bagyo, pagbaha, landslide, at yung pagbasag sa karapatan para mapangalagaan yung sambayan yung komunidad sa climate change. So, nagmi-mitigate, nag-a-adapt tayo habang nire-resolve at nakatutulong tayo para maibsan yung global warming na nagdudulot ng climate change. So yan, pangunahan yung greening program, yan, kalinisan, yan, pagbabawas ng mga sobrang nakapagdudulot ng polusyon na nagbibigay ng carbon dioxide sa ating ozone layer para magkaroon ng global warming. So yun yung So yan ay dapat ay pagbayuhin ng ating Pangulong Marcos at tulungan natin yan tayo mga mamamayan. Sapagkat yung pagpapairal noon ay sa ating pinapairal yun at kaya kaiba tayo. Pagkat pagkakamali ng tao, yung global warming, yan ay nakaambag ng mga maling pamumuhay yung global warming. Kung saan, halimbawa, maling pamumuhay, tayo ay hindi nakapagmamanis ng maayos ng mga garbage, sobrang polusyon, yung mga malalaking negosyo na nagbibigay ng polusyon, hindi sila gumagawa ng mga measures para maibsan. Illegal laging nakakalbo na yung mga bundukan, mining yan. So kaya dapat ay kailangan natin ng tulungan natin pamahalaan pagbayo ng pagharap sa climate change at yan, ibang mga programa, suportahan nila yung mga yung sinasabing mga environmental activists o environmental organization na i-scout nila yung mga hindi dapat magpatuloy ng mga
nasisira ng kalikasan. So muli ay ang ating pamahalaan ay pagbayuhin ang pagharap sa climate change at ang mga proyekto para maharap ito ay patuloy na isagawa at ng makatulong pag-aalis ng global warming at ang climate change ay hindi makapinsala ng lubos sa bansa at mundo, at maliban dito ay hindi tayo makaranas ng sobrang malalakas na bagyo at devastasyon. Yan natin na ang pamahalaan, yung pagharap niya dun sa climate change, dapat ay talagang pag-ibayuhin mula dun sa Climate Change Commission at iba't ibang proyekto na dapat gawin. So latest yung DNR nagpe-pledge ng 3 million trees tatanim nila doon sa Antipolo yata yun, iba-ibang lugar, at iba't ibang mga pag-restore o pag-sasaayos ng mga river para maiwasan yung flooding. So ang ating DNR di umano ay magtatanim ng 3 million trees at aayusin ang mga river sa mga binahang lugar at mga bahain upang ibain at matalantaan ng lubos ang mga na apektadong lubos ng mga pagbaha at bagyo. Ang ibang proyekto ng ating administrasyon sa mga river o dadaluyan ng tubig ay patuloy mula Manila to every parts of the country. Harap ang mga bagyo at maisalba ang mga komunidad at mga tao. So yan ay pinag-uusapan na yan doon sa nagkakaroon ng investigation mula nung magkaroon ba sa Maynila yung flood control. So dapat ay hindi basta investigahan yun, pagpatuloy yun. At dapat ay mayroong mga pag-uulat. Chine-check yan dapat ng Senado or whoever na dapat inuulat yan sa mga government channel na ito, mayroon ng development on our natapos na halimbawa yung mga flood control project at titingnan na lamang yung maaaring ako paano ito makakasalba. So hindi tuwing siguro magkakabagyo ay saka lamang natin masisita kung ito itinuloy o hindi, kung may proyekto o wala. Kaya dapat mayroong pag-check doon sa development nung ay mataon-taon tinitingnan yung progress nung parang kumbaga man pag tatayo ka ng building, construction in progress, ilang porsyento na ba yung natapos taon-taon halimbawa for that. So ngayon kabagyo ay hindi mo doon makikita at masisita yung nangyayari doon sa ating proyekto na yan. Okay, tapos doon mag-aalibay, magsisisihan, di ba? So, halimbawa, finished project na yan o ongoing. So, kapag bumagyo, makikita mo ngayon yung analysis, ano yung pagkukulang, di ba? Hindi, ang nangyayari, hindi pa tapos yung project, walang pondo, mga ganun yung mga alibay. Sobrang mga ganyan-ganyan, di ba? So, halos ang nagiging alibay ay unfinished project at hindi, the project is not enough to mitigate or not enough to adapt enough to face flooding, para mga ganun. Halimbawa, hindi ganun yung nagiging senaryo sa Senado na tanungan kundi alibay, mga walang pondo, ganyan, hindi pa natatapos, ongoing pa, mga ganun. So ating konsultasyon sa pamahalaan ay suportahan din itong pagkakaroon ng Department of Disaster Response upang ito ang siyang humawak sa pagharap sa mga sakuna. Pag-isipan ito ng ating Kongreso at Senado sa mga ganyang mabibigat na harap to be more efficient in facing disasters from informing to rebuilding. Yan. So yun ay nung from the past 2 weeks na ating topic na yan itong disaster resilience na nagsasabuhay tayo na pag-ibayuhin nga yan dahil nga doon sa pagharap sa climate change, mga bagyo, aside from the usual na tumatama sa Pilipinas ng mga bagyo na nasa 20, ay may climate change tayo na kinaharap, bumibigat pa yun, lumalakas. So ngayon ay yung ang issue ng yung dagat tumataas na. So dapat mayroong talagang mahawak na niya na yan, alam ba yung Department of Disaster Response para adapt yun. Kasi adaptation na kailangan nung kapag tumaas yung dagat, hindi ka na makapagparang tawag doon, yung parang tatabunan mo yung mga tabing dagat, kagaya doon sa Manila Bay na binagdagan nila. So ngayon may mga linya, kagaya sa Bulacan, lubog na. Yung may mga community dyan, hindi na natitiran. Umaalis na yung mga tao dahil malalim na mataas na yung dagat. So adapt pa ngayon,
ang adaptation, hindi mo maano yun, hindi mo na matatabo. Dapat merong mga ngalaga, paano gagawin. So ngayon, ang gusto ng ating secretary sa defense, o sa NDRRMC, ay yung NDRRMC ang siyang super body to see all paano yun, diba? So siguro kailangan din pero pag-aralan din mabuti kung who is the thing that na maaari na siyang dapat umawa. Pero kung talagang yun yung talagang kapag hawak, so tuwing bagyo lang ay siguro wala namang yun, kung talagang siya. Pero ang NDRRMC kasi tuwing bagyo lang siya kikilos Pero paano yung halimbawa yung development na, yung restoration na, rebuilding na, diba? Hindi na sa kanila yon. So si specific agency, sa rebuilding, diba? So paano halimbawa sa rebuilding, paano yung gagawin, diba? May kanya-kanya nga, diba? Kasi nasabi, specific expertise na lang. At hindi na kailangan ng isang super body kagaya ng Department of Disaster Response. So merong tinitingnan silang conflict of sa trabaho. So suportahan din ng ating pamahalaan ng Lipunan Pilipino environmental organization nga to voice and stop devastation of our planet and our environment, particular sa Pilipinas, sa pagpapatigil ng mga nakapreparisyo sa ating kapaligiran, pangunahin mga mining na hindi dapat maisagawa, etc. Yun. So dapat suportahan ng pamahalaan yun, yung mga ganung organisasyon, kasi sila yung nakaka-prevent ng mga maling pamumuhay. Halimbawa, maling pagnenegosyo, maling proyekto, lokal, national, at mga para, halimbawa, sisira ka ng kalikasan, sila yung numero uno na poprotesta. So, makikita nila, pag-uusapan, dapat ituloy o hindi. Dapat pinoprotesta. Pero ang issue ngayon, nangangawala yung mga environmental activists sa environmental organization na sila ay dinudukot. Yun. Naging issue natin nakaraan yun na sa karapatan na protektahan yung mga environmental yung ating mga aktivista na dinudukot sa disappear. So, nung mga nakaraan pa, yung sa disaster, yung ating tapos nga, bilang may bagyo na nga. So, yan yung ating naging topic ng mga nakaraan. So, dapat siguro naging na yung ating pamahalaan, talagang pagtuunan mo lumatis yung talagang pag-ibay ng climate change. Dahil kapag topic tayo ng dalawang ganyan, may dalawang sunod na bagyo mula sa Manila at saka yung nangyayari yan. Ngayon, so, ibig sabihin siguro dapat talagang ilusan yan yung pagharap sa climate change at usually yung flood control na dumidebastate yan. So, kakibat dapat dyan ang Climate Change Commission ng Department of Defense kung saan itong climate change at global warming ang siyang nagdudulot ng malalakas na sakuna. So, yun. Yung sinasabi natin DDR, Department of Disaster Response na ikikreate, dapat sila yung magkaakibat ng Climate Change Commission. Sila yung magkaulam para harapin yung climate change yan. At yan ang mga sakuna na nangyayari na mananalasa yan. Diba? So usually kasi yung NDRRMC yan, akibat yung buong iba't ibang ahensya para tumugon doon sa sa pananalasa ng mga bagyo. Usually, and then propagation, dissemination, rebuilding, diba? Yun lang naman yun. So higit sa lahat ay manalig tayo sa ating Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo at gabay ng banal na Santa Maria. At panalangin natin na may adya tayo sa ating inaharap na climate change. Tulad na malalakas na sakuna at tulungan tayo ma-resolve itong global warming at maka-adapt tayo sa climate change. Yan. So pananampalataya ang dapat nating huwag kalimutan. So kahit equip tayo doon sa ating na makompleto man natin yung flood control na yan, it should be stable by our faith. So faith pa rin na hindi na makapagliligtas sa atin para sakuna dulot ng pagkakamali ng tao ay maligtas tayo na yan, lumalakas na bagyo. So ito ay makontrol ng ating Panginoon Diyos, tayo patawarin sa mga maling pamumuhay na nagdudulot ng pollution, climate change, at maka-adapt tayo ay makapamuhay na maayos muli, ma-rebuild yung ating mundo nung greening program yan, tayo ay tatanim muli at magkaroon tayo ng mawasay na
na planeta. So yung muli, maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan, mga Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti, patas na hustisya at karapat ng pantao. At iwasan yung pang-abuso, korupsyon, pananamantala. At yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paggawa ng krimen laban dun sa pamahalaan. Suportahan yung mabuting mamamahala, patas na hustisya at karapat ng tao. Sa gayon, nakapamumuhay tayo ng mapayapa at may kasaganaan, madaling pagpapaunlad sa ating bansa at ay makapananampalataya tayo ng lubos, mapayapa, masagana sa ating Panginoon Diyos at hindi tayo ay sobrang naghihirap sapagkat simula pa lamang ay napaka-abundant na binigay sa atin ng Panginoon Diyos para tayo ay makapamumuhay ng maayos sa mundo. So muli, magandang hapon sa inyo lahat at tayo ay pagpalain ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay pagkaloob sa atin ang pagpapala ng tao at mabuting pamumuhay. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.